sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga panig ng mundo naroroon ng mga Pilipino, magandang umaga po sa inyong lahat na Huwebes tayo ngayon, ika-28 ng Agosto 2025. Sa ulo ng ating mga balita, lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno ipinag-utos ng Pangulong BBM, hakbang kinatigan naman ng mga senador. General Nictore inaalok ng bagong posisyon sa pamahalaan ayon sa Malacanang. Campaign period para sa BARM Parliamentary Election simula na ngayong araw. Public interview sa mga nag-a-apply para sa ombudsman na arangkada ngayong Huwebes. Pagpasok ng ilang Chinese auxiliary sa Philippine Coast Guard, kinestyon ng mga senador. Mga sangkot sa anomalya sa flood control project pwedeng mapanagot kahit na walang direct evidence ayon kay Attorney Igon Cayosa, dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Higit 605 million pesos na laga ng smuggled na sigarilyo na samsam ng Bureau of Customs sa Plaridel, Bulacan. 4 na bagyo inaasahang papasok sa bansa sa pagpasok ng Setyembre. Maganda Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng balita, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mabuo papasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Setyembre. Ayon sa Pag-asa, may ito'y tatawagin sa mga pangalang bagyong Jacinto, Kiko, Lani at Mirasol. Iginit ng ahensya, batay sa climatological data, posibleng isa lamang ang maging ruta ng naturang sama ng panahon. Samantala, asahan naman ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mga pagulan, pagulog at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Autonomous Region in Muslim Cordillera Autonomous Region, Central Luzon, Calabarzon. Ito'y dahil naman sa trough ng LPA na nasa loob ng PAR. Parehong panahon naman ang mararanasan sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga dahil naman sa hanging habagat. Mahigit sa 605 million pesos na laga ng kahon-kahong smuggled na sigarilyo ang na-recover ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Ayon sa Bureau of Customs, mula China at Vietnam, idinaan sa pier sa Tondo, Maynila bago nakarating sa nasabing bodega ang mga naturang kontrabando. Walang BIR tax stamp, walang permit, walang health warnings, hindi rehistrado ang mga nasamsam na mga kontrabando. Naaresto sa operasyon ng 3 individual at sinailalim sa inquest proceedings ng Department of Justice. Maglalabas naman ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa may-ari ng kargamento dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code of 1987, National Tobacco Administration Order Memorandum Circular No. 2, Series of 2020 at ang Customs Modernization and Tariff Act.
Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sasampahan din ng kasong kriminal ang rehistradong may-ari at nagpapatakbo ng bodega kung saan natagpuan ang may binaslit na sigarilyo. Sinabi ni Nepomuceno, ang pinaigting na operasyon ng ahensya ay tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa sugpuin ang smuggling sa bansa. Pagtitiyak din ng ahensya, mahigpit nitong ipatutupad ang mga batas habang hinihintay ang resulta ng investigasyon at paglilitis sa kasong isasampa sa nasabing iligal na aktibidad. Lita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay mga misi, sa may araw mas mister pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, say challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Agahan din natin ang pasok ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Wala pang nakakahula sa ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 6,000 piso. 6,000. Ayun na yun. Oh. Alam yan ang mga nasa medical profession. Kung ano yung item na hinahanap natin, pwede naman silang sumagot. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ninyo ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. So habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Abiso sa mga biyahero pwedeng bayaran ang iyong travel tax gamit ang eGov PH Super App at e-travel system o isa ba ito sa pagbabayad ng inyong flight ticket. Ito naman ang anunsyo ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA, ang ahensya ng gobyerno na nakatalaga para sa pangungulekta ng travel tax. Requirement pa rin ang travel tax payment bago makakumpleto ng e-travel form. Lain ang hakbang na gawing mas madali ang proseso ng pagbiyahe upang hindi na kailangan pang pumila sa mismong airport para lamang magbayad. Upang makakapagbayad ng travel tax gamit ang eGov app, sundin lamang po ang mga sumusunod na proseso. I-download at buksan ang eGov PH Super App mula sa Google Play Store o dili kaya sa Apple App Store. Sa mga first-time user naman, mag-register gamit ang anumang valid government ID. Piliin ang National Government Agency kung saan makikita ang TIESA at pindutin ang travel tax. Sagutin ang payment form mula sa e-travel system at ilagay ang inyong mga personal na detalye gaya ng flight details at personal na impormasyon. Pumili ng paraan ng pagbabayad na pwede ang credit o debit card o e-wallet. Matapos bayaran, makatatanggap ng digital acknowledgement receipt via email na auto-generated ng system. Ito ay ipapakita pagdating sa airport o dili kaya sa immigration. Hindi na kailangan pang mag-print ng resita at makakakuha na ng QR code para sa mabilis na clearance. Ayan So, para mas naintindihan natin, pwede na pero usually naman, pag bumibili ho kayo ng ticket sa ticketing office, matik na yun. Nandun na, nakakwenta na rin ho ang travel tax. Magandang umaga, Pilipinas! 3 mangingisdang nasawi, isang nakaligtas habang isa naman ang nawawala pa matapos ang pagbabarilin habang sakay ng bangka sa karagatang sakop ng bayan ng Tapul sa Sulu. Kinilala ang mga namatay na biktima sina Ismael at Gerald Muhammad at Oscar Arpa, pawang residente ng Panimbang, Sultan Kudarat. Nakaligtas naman ang isa pang kasamahan, si Mukhtar Muhammad, matapos na magtago sa likod ng naglalakihang container ng isda at mga lambat habang nawawala ang kanilang kasamahan na si John Muhammad. Nakita ang labi ng mga biktima sa baybayin ng barangay Sulari sa Parang Sulu. Batay sa report, habang pumapalaot ang mga biktima lapit sa barangay Kabignaan, ito ay sa bayan ng Tapul, bigla na lamang silang pinaulanan ng bala ng mga suspect na sakay naman ng Malaysian style na bangka o tinatawag na Junkong.
Patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad ang pagkakakilanlan ng gayon din ang motibo ng mga sospek. Iniimbestigahan din ng otoridad ang umano'y hazing sa 100 criminology students sa Kidapawan City, Cotabato. Napag-alamang naganap ang hazing kasabay ng reception rites para sa mga criminology intern ng Central Mindanao Colleges noong August 23. Nasa 19 na estudyante ang nagtamo ng matinding paso sa balat dahil sa pinaghalong battery solution, suka at chili pepper, inispray sa kanilang katawan. Ngayon, kumakalap na ng ebidensya at mga testimonya ang Cotabato Police para matukoy kung sino-sino ang masangkot sa hazing ng mga criminology student. Alam mo ninyo talaga ito hindi ko maintindihan. Ano, ha? Kung ang pagsukat ho natin ay katapangan, hindi ho yung pananakit. Kung ang ang gusto natin sukatin ay loyalty, hindi rin ho yung paraan ng pananakit o kaya ganyan klase ho ng hazing. Alam ho ninyo, para ho sa mga gumagawa ng hazing, yan ho ay gawain ng mga duwag. Sa Bisaya pa, talawan. Bakit? Dinadaan sa sindak yung para maghari-harian, di ba? Uunahin, idadaan sa takot. Kasi duwag yung mga gumagawa ng hazing. Di ba? Bakit mo sasaktan? Ha? Bakit ka nag-i-inflict ng fear? Para katakutan ka. Kasi takot ka na baka ba isang araw mag-alsa laban sa iyo yan. So, gawa ho na. Maniwala ho kayo. Gawain. Ako, dumaan ho ako sa pagiging kadete ng ROTC. Di ba? Tinigil ho namin yung hazing na yan. Oo, dahil sabi ko, trabaho ng duwag yan. Oo, kung talagang matapang ka, hindi mo susukatin sa pamamagitan ng pananakit sa iyong kapwa yan. Subukin mo yan sa aktual na bakbakan. Di ba? Kaya nga dapat naghahanda ka physically, di ba? Nag-i-ensayo ka, hindi yung ang tatakutin mo yung mas maliliit sa kayo, yung nagsisimula o defenseless. Hindi ho ganun. Ano ha? Tigil nyo na yan. Gawa ho ng mga duwag yung hazing na yan. Maganda umaga, Pilipinas! Sinibak sa pwesto ang 2 pulis Marikina matapos akusahan ng panggagahasa sa kapwa-pulis na babae. Diyos, may buhay talaga to. Etong problema ho sa hanay ng pambansang pulisya. Ako ho nananalangin, sana ho hindi naman ho ganun katindi. Hindi ho totoo itong reklamo ito. Kaya lang, may nagre-reklamo ho Ayan, Ang mga suspect ay isang police staff sergeant at isang patrolman na pareho ng dinisarmahan. Batay sa reklamo ng biktimang pulis, naka-duty siya sa kanyang assigned post noong August 17 nang lapitan siya ng 2 pulis. Niyaya itong magkape. Pinaunlakan naman niya ang pangungulit sa pagkakape ng 2 dahilan upang sumakay siya sa patrol car at magtungo sila sa isang convenience store. Pero sa halipan niya na kape ang bilhin, alak ang ipinilit na ipainom sa kanya at pinagbantaan na hindi babalik sa kanyang poste o sa kanyang post kung hindi makikisama sa inuman habang nasa loob ng patrol car sa barangay Santo Niño. Dito na siya hinawakan sa masaselang na bahagi ng kanyang katawan ng 2 pulis, saka ginahasa sa loob mismo ng sasakyan. Maganda umaga, Pilipinas! Patay naman ang isang mister at ang kanyang buntis na misis matapos na pagnakawan at pagbabarilin sa highway ng barangay Ugalingan, Carmen, Cotabato. Kinilala ang mga biktima, mag-asawang sina Jezreel at Jean Ramirez. Batay sa police report, sakay ng multicab galing sa Kamakan, North Cotabato, mag-asawa, pauwi na sa bayan ng Carmen nang parahin sila ng mga suspect. Nang huminto, nagdeklara ang mga ito ng hold up. Kinuha ang kanilang pera at mamahaling gamit, saka sila pinagbabaril gamit ang kalibre 45. Dead on the spot ang lalaki habang naitakbo pa ng ospital ang kanyang misis pero binawian din ang buhay. Inalam pa ang pagkakakilanlan sa mga salarin at ang lugar na posibleng kanilang pinagtataguan. Pumanaw na ang isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng tipak ng simentong nahulog mula sa isang condominium sa Tomas Moroto Avenue sa Quezon City. Sa social media post ni Jason Baldonado, ama ng biktimang si Carl Jaden Baldonado, kinumpirma nito na pumanaw na ang kanyang anak.
Ayon kay Mr. Baldonado, pinakamasakit bilang isang magulang ang maghatid ng anak sa kanyang huling hantungan. Nagpabot naman ng pakikiramay ang Quezon City Local Government Unit sa pamilya ng estudyanteng nasawi. Tiniyak naman ng Quezon City Police District at ang pamahalang lungsod na isinasapinal na nila ang kasong kriminal at administratibo para mapanagot ang maresponsable sa naturang trahedya. Kidnap victim na na-rescue sa Malabang, Lanao del Sur. Naging daan naman para ma-arresto din ang dalawang kidnapper. Detalye ng balita mula kay June Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum Kuyang Angel. Nailigtas ng Malabang PNP sa kamay ng dalawang abductor sa isang biktima ng kidnapping sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur. Sa impormasyon mula sa Probar Information Office, naalarma ang composite team ng Lanao del Sur Provincial Police Office at ng Special Action Force na magsumbong ang isang concerned citizen kaugnay sa isang tao na persahan o manong tinangay sa pamamahay nito ng dalawang armado. Sa isang Comelec checkpoint sa bahagi ng Barangay Matalin, Malabang, naharang ang sasakyan ng mga tumataka sa kidnappers, tangay ang biktima at dito matagumpay na na-rescue ang kidnap victim sa kamay ng kanyang dalawang abductors. Hiling ng pamilya na huwag mo nang banggitin ang pangalan at katauhan ng biktima habang nasa kote naman ang dalawang suspect na kinilala sa mga aliases nitong Ansare, 47 years old, at Ali, 50 years old, pawang residente ng Sultan Naga di Maporo, Lanao del Sur. Nakuha mula sa dalawang suspek ang dalawang short firearms. Pinapurihan ni Probar Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman ang operating unit sa agarang response sa insidente. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June. Maganda umaga, Pilipinas! Supran, 4:22 ang oras sa buong kapuluan. Binalangkas na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Senate Committee on Agriculture ang ilan sa mga probisyon na dapat na maamyendahan sa Rice Tariffication Law. Naglalain nitong maprotektahan ang industriya ng palay sa bansa, mapahusay ang food security at maibalik ang malaking kita ng mga magsasaka na naapektuhan na ng hindi regulated na rice importation. Sa kanyang pagharap sa komiteng pinamumunuan ni Senador Francis Pangilinan, sinabi ni Secretary Chu Laurel na ang reform agenda ng Department of Agriculture ay hindi lamang limitado sa mga magsasaka ng palay, kundi sa iba pang mga stakeholders sa buong rice value chain, input suppliers, distributors, millers, traders, wholesalers at retailers upang masiguro ang mas epesyente at pangmatagalang sistema. Binigyan din ng kalihim na dapat na magbigay ito ng oportunidad para sa mas mababang gastusin at mapahusay ang pagiging epesyente tungo sa mas mataas na produksyon ng palay at pinahusay na food security. Inilatag din ito ang 7 pundasyon para sa reforma ng RTL. Una, ibalik ang calibrated state intervention sa merkado. Pagsamahin na ang budget para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at National Rice Program. Muling itatag ang expansion support system sa buong bansa. Balansehin ang kapakanan ng mga consumer at proteksyon ng mga magsasaka. Mapanatili ang domestic production at pagtatanim para sa specific crops. Modernisasyon at muling pagtatatag ng National Food Authority at magbigay ng mas makabuluhang mga insentibo sa lahat ng mga players sa rice value chain. Sinabi pa ng kalihim na nakakaalarma na ang lumalakas na presensya ng mga consumers sa imported na bigas dahil sa bentahe ng kalidad at presyo ng mga ito. Nagbabala pa ang kalihim na maaaring magbunsod ito ng pagbagsak ng presyo ng palay at mapilitan ang mga rice miller na magsara sa operasyon at piliing mag-import na lang. Binarel habang sakay ng motorsiklo ang isang 58 anyos na engineer at contractor sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sa inisyal na investigasyon ng Santa Catalina Police Station, bibisitahin sana ng biktimang si Engineer Angelito Uy Mendoza ang quarry site sa naturang lugar. Pero binaril siya ng hindi pa matukoy na mga salarin lulan ng itim na motorsiklo. Ayon kay Police Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson ng Negros Oriental Provincial Police Office, nasa stable na kalagayan na ang biktima na nagtamo ng tama sa likod at tagiliran. Inalam din ng otoridad ang motibo ng naturang krimen at kinukonsidera na alitan sa lupa ang posibleng lasongon sa likod ng naturang pamamaril.
Tulak ng illegal drugs, timbog sa members operation ng PNP sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos siya kabasan, chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustudiya ngayon ng Dagupan City Police Station ng isang 42 anyos na tulak ng illegal na droga na residente ng Santa Maria, Pangasinan matapos itong maaresto kahapon sa ikinasang buy-bust operation ng PNP. Base sa ulat ni Dagupan City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit sa Barangay Bunuan, Bukig sa lungsod, kung saan isa ang nagkunyaring buyer at binentahan ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 12 gramo at may standard drug price na 81,600 pesos kapalit ng mark money, kaya agad siyang inaresto. Nasamsam din ang mark money, cellphone at motorsiklong gamit ng suspect sa illegal niyang gawain. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga katuruan tala sa Bayawan City. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot nung ka ba kapag makapit badikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tessa Chocolate, Madden 7 on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Masusubaybayan na ng publiko ang proseso ng mga infrastructure projects sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng website na Digital Information for Monitoring and Evaluation o DIME Project. Inilunsad ito ng Department of Budget and Management. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, taong 2018, unang isinulong ang naturang proyekto, yung Project DIME, pero ngayon lamang ito na isa katuparan. Sa kasalukuyan, higit sa 9,000 ongoing projects na ang maaaring ma-monitor ng publiko sa naturang site. Kabilang dito yung mga may kinalaman sa flood control project, school building at government office. Ginit ni Pangandaman na layo ng hakbang na ito na ipakita sa publiko na meron transparency sa mga government project. Ang tanong nga natin dito sa usapin ngayon ng flood control sino ba ang nasa DPWH na nangangasiwa doon sa Quality Assurance Unit? Kasi kung ginagawa lang ho ng mga nasa pwestong yan ang kanilang trabaho, alang magiging problema Madaling matukoy kung sino hong gumagawa ng kapabayaan at kung sinong gumagawa ng milagro sa pondo. Sa ilalim na sa lifestyle check ang lahat ng mga opisyal na gobyerno kasunod ng lumutang ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinag-utos ito ng Pangulong Bongbong Marcos para matukoy at mapanagot ang mga totoong sangkot sa katiwalian. Ginit ni Castro, kakasuhan ng gobyerno ang mga dapat nakasuhan at tiniyak na walang sisinuhin, walang malapit sa puso at walang kalyado. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Parang nagre-report lang si Attorney Clara. Matatandaan kinagalit ng Pangulong BBM ang natuklasang Goose River Wall Project sa Baliwag, Bulacan na idineklarang tapos na noong pang-Hunyo. Ngunit wala pang nasisimulang anumang istruktura. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na gagawin niya ang lahat ng makakaya para maisailalim sa lifestyle check ang mga opisyal at gawanin ng ahensya kasunod naman ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, bagamat posible ang pag-verify ng mga mamahaling ari-arian at mga sasakyan ng pag-aari ng mga opisyal, mas komplikado ang pagpasok sa kanilang mga tahanan kumpara sa mga bodega at mga komersyal na pasilidad. Kailangan kasi ng sapat na dahilan para magpalabas ang korte ng search warrant na kailangan para makapasok sa bahay ng mga opisyal o kawani ng ahensya. Sinabi pa ng Commissioner na mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng ahensya ng gobyerno
para makakalap ng mga kinakailangang ebidensya laban sa mga tauhan ng BOC na sangkot sa iligal na aktibidad yan ang smuggling. Lalo't posibleng mas maraming sources o resources o kaya'y makapangyarihan ang mga ito. Sang-ayon ng mga senador na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto, ito'y magandang hakbang sa gitna ng lumulutang na isyu ng katiwalian sa mga mababatas at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Ngunit dapat niya isama ang kanilang mga may bahay. Kumpiyansa naman si Senator Sherwin Gatchalian na matutukoy rin ang mga totoong sangkot dahil makikita sa gagawing lifestyle check kung tumutugma ang kanilang ari-arian sa natatanggap nilang sahod. Ginit naman ni Senator J.B. Ejercito, matagal na dapat itong pinaiiral ng Pangulong Bongbong Marcos dahil marami na nga niya'y sumusobra sa magarbong pamumuhay. I think it's about time, and actually noon ba yun talagang meron naman dapat na sinusunod na lifestyle, di ba? May etiquette dapat sa gobyerno na hindi dapat maging magarbo, sa aking pagkakalam. And it's about time kasi medyo may mga sumusobra din Sa totoo lang unahin ninyo yung ating mga politiko dahil hindi naman sila makatotohanan sa isinasubmit nilang SALN. Di ba taon-taon? Lahat naman nagtatrabaho sa gobyerno, kaya elected o hindi, di ba? Magsasubmit ka ng SALN. Sa totoo lang, nandyan sa Senado at sa Congress. Hindi nagsasubmit ng totoong SALN. Sabayan ang dasal para seryosohin at maging makatotohanan na. Ito naman ang pinahayag ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Egon Cayosa. Ang sinasabing pag-lifestyle check ng lahat ng mga government officials. Ayon kay Attorney Cayosa, noon pa may ipinag-uutos na ito ng mga nagdaang presidente, ngunit hanggang ngayon wala pa namang natatanggal o nakukulong na opisyal ng pamahalaan. Well, hindi na bago yan. Marami ng presidente nag-utos ng lifestyle check, marami ng mga department heads. Ang ating unang reaction, sabayan natin ng dasal. Kasakali ngayon, seryoso at totohanin na. Kasi nagsawa na tayo ng lifestyle check, pero wala namang natatanggal sa trabaho, wala namang nakukulong na merong unexplained death. So, sabayan natin ng dasal. We give him the benefit of the doubt and we welcome yung ganyang mga pronouncement niya. Sana may follow through. Ginit pa ni Cayosa, bukod sa Pangulong BBM, maaari ring mag-utos ng lifestyle check ang Ombudsman, ang Chief Justice ng Korte Suprema, Senate President at House Speaker. Maglilinaw pa ni Attorney Cayosa ang pagsasailalim sa lifestyle check hindi otomatikong nangangahulugang guilty ang isang opisyal, kundi ito isang karagdagang datos lamang. Kung ang predicate, ang premise niyan, pinaghihinalaan silang corrupt. Kung meron silang mga kayamanan na hindi angkop sa kanilang posisyon o kaya negosyo o estado sa buhay. Kung merong mga impormasyon o dokumento or datos na leading to that, pwede naman. Hindi naman ibig sabihin pag may lifestyle check, guilty ka na. It is just an additional evidence sa case build-up bago ka sampahan ng kinakaukulang kaso. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi ibinibigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang papremyo sa mga menor de edad o kahit sa mga empleyado ng gobyerno na mapapatunayang nanalo sa mga lisensyado nilang online gambling platforms. Kinumpirma ito ni PAGCOR Chairman Al Tenco sa pagharap niya sa kamera at tiniyak na sinusunod ang kanilang mga umiiral na mga polisiya. Sa katunayan, ayon kay Chairman Tenco, 180 million pesos na papremyo ang hindi nila ibinigay mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon matapos matukoy na hindi nga sumunod sa kanilang polisiya ang ilan sa mga winners ng online gambling. PNP Camp Ruperto Cangleon sa Palo Leyte nag-turnover ng mga gamit ng mga bata sa paaralan para sa kabubuti ng learning environment ng mga estudyante. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Mga kapulisan nag-turnover ng mga gamit sa mga paaralan sa Camp Ruperto Cangleon, Palo Leyte.
Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Mismo isinagawa ito sa PNP Camp Roberto Canglium Palawaliti kalagitnaan na ipamahagi ang mga gamit sa paralan, safety supplies gaya ng fire extinguishers, emergency first aid kit, trash cans, height measurement tool, timbangan, stub, computer sheet, bond paper at folders, iba't ibang kitchen at utility items para mapabuti pang learning environment ng mga bata. Samantala, si Teacher Mary Noel Favilla ng Camp Canglion Child Development Center ay nagpasalamat naman sa kapulisan sa tulong na ibigay sa mga bata. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Sana doon sa binigay na learning kit, nilalagyan din ng alcohol, para may proteksyon ng mga bata laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Ganyan po ang very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga kay Asek Cecil Bangcasantos na nandyan ngayon sa Amsterdam. Siya po ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives. Magandang umaga, Pilipinas! May alok na bagong posisyon sa gobyerno para naman kay Police General Nicolas Torre III. Itong kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang kasunod ng pagkakasibak dito bilang hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Castro, hindi pa tinatanggap ni Torre ang alok na posisyon kaya't hindi pa maisa sa publiko kung ano ito. Pinuri rin ng palasyo ang dating PNP chief sa isang mahusay na public servant kaya't dapat din itong magpatuloy ng pagsisilbi sa bayan. Itinanggi naman ng Malacanang ang pahayag ng Makabayan Block na may lumalawak na lamat sa pamahalaan kasunod ng pagkakatanggal kay Torre. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita na Makabayan Block. Parang malabo ang tingin ni Attorney Claire, ano ha? Pero hanggang March 2027 pa dapat na maglingkod bilang miyembro ng pambansang pulisya si General Tink Torre. Napaikli. Walang galit o sama ng loob si Police General Nicolas Torre III sa Pangulong Bongbong Marcos matapos masibak bilang hepe ng pambansang pulisya. Matapos na may talaga sa pwesto sa loob lamang ng less than 3 months. Ayon kay Torre, suportado pa rin niya ang Pangulo. Tanggap niya ang katotohanan na walang permanente sa isang posisyon sa kahit anumang larangan o tanggapan. Hindi rin naman siya bitter. Nakahanda siyang magbigay ng payo sa bagong PNP chief na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tinawag din niyang very good police officer. Maayos din naman ang kanyang pakikitungo kay Interior and Local Government Secretary Jun B. Cremulya kahit na hindi pa sila nagkakausap at wala rin siyang pinagsisisihan sa mga pangyayari. Paliwanag naman ni Torre, hindi niya natatanggap ang mga tawag ng kalihim dahil pangit ang signal ng internet. Kasi sabi ho ni Secretary Jun B. 5 beses na siyang tinawagan pero hindi siya sinasagot. Mahina, pangit daw ang signal niya. Yan, ha? Magandang umaga ho sa mga taga-Bayawan. Bilanggit na pala natin yan kanina. No?
at mga taga-Baras Rizal. May buntag sa mga tigpaminaw nato niya sa Kidapawan City, kinestyon ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang pananahimik naman ng Pangulong Bongbong Marcos matapos na masibak si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon kay de Lima, hindi niya mawari kung bakit tinanggal si Torre sa kabila ng sinabi ni Interior Secretary Jun Vic Remulla na nananatili umano ang tiwala ng Pangulo sa dating PNP Chief. Kung totoo man na niya ang naturang pahayag ay dapat na mas nananaig ito kaysa sa sinasabing lumagpas si Torre sa kanyang kapangyarihan na siyang itinuturong dahilan ng kanyang pagkakasibak. And I also find some conflict in the statement. Hindi ko lang po alam kung tama yung pagkakarinig ko from SILG na despite his relief, he still has the trust of the president. I don't understand that. When you deal with your appointees, especially the executive level, including the PNP, it is based on trust and confidence. Now, you can dismiss him for lack of trust and confidence. So ano po ba ang tama doon? Does the president still has trust on or with General Torre? Tama ho ba yung sinabi ni SILG? Paliwanag naman ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, hindi pumasa sa NAPOLCOM ang ginawa ni Torre na balasahan dahil ilan sa mga ito ay hindi naman dumaan sa komisyon. Personal na binigyan ng birthday cake ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III si mamamayang Liberal Representative Leila de Lima na nagdiwang ng kaarawan itong Miyerkules. Ito isang araw matapos na ma-relieve siya sa pwesto. Ipinagpasalamat naman ng kongresista ang pagbisita ni Torre at ang regalo nitong cake. Hindi bitter at lalong walang sama ng loob si dating PNP Chief Nicolas Torre III sa biglang pagkakatanggal sa kanya sa pwesto. Ayon kay Torre, in due time, maglalabas siya ng kanyang opisyal na pahayag kaugnay ng pagkakarelieve sa kanya bilang hepe ng pambansang pulisya, gayon din kung magre-retiro na siya o hindi. Kasi hanggat hindi ho siya nagre-retiro, wala pong maitatalagang 4-star general sa hanay po ng PNP. Giit ni Torre, hindi niya inisnab ang assumption ng command ceremony para sa bagong PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Kaya't sana'y huwag itong gawa ng issue. There's, up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service, ibig sabihin, sir. Ano ibig sabihin, sir? I'm still a policeman with a 4-star general. Pero hindi po kayo nandun sa turnover? That is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po naisipang mag-early retire? Wala sa... That will be part of my statement in the coming. Paliwanag ng dating PNP Chief, nasa kamera siya noon para personal na maghatid ng cake para sa birthday ni Congresswoman Leila de Lima. I wish him well. He's a good officer. Ito ang naging tanging sagot ni dating PNP Chief Nicolas Torre III nang tanungin tungkol sa pumalit sa kanyang si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Torre, maglalabas siya ng statement sa tamang panahon, ngunit ngayon magbabakasyon muna siya matapos ang biglaang pagkakatanggal sa pwesto. Ginit ni Torre, nirirespeto niya ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson bilang dating hepe ng PNP na tila sumobra siya sa kanyang kapangyarihan nang magpatupad naman ng balasahan. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long? I'm mulling about it kasi siyempre for approval of the Chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, May ngaga sa mga katurang sa EB Magalona, Negros Occidental. Along Kamadra, ipatutupad ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang order ng NAPOLCOM hinggil sa balasahan sa hanay.
Itong tiniyak ni Nartates kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang kapalit ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon kay Nartates, pag-aaralan niya ang paglusaw sa posisyon ng PNP spokesperson dahil may Public Information Office naman niya sa kasalukuyan na pinamumunuan ni Police Brigadier General Randall Tuanyo. Sakaling matuloy, posibleng mabura ang tungkulin ni Police Brigadier General Jean Pajardo na nagsisilbing tagapagsalita ng pambansang pulisya sa PULPA noong 2022. All the repository of reports nandyan sa kanya, and hinihimay niya yun so that it will be ready to the public. Katulad nyo, nasa kanya yun. Okay. So bakit meron pa tayong spokesperson? He's the spokesperson. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos. Evan Lang, Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas. Good morning. Sa lahat ng mga seafarers natin napabalik ng Pilipinas, sa mga suki natin sa Japan, Ohio gozaimasu. Sa mga suki ho natin dyan po sa Middle East, magandang umaga sa inyo. Boy Hernandez, kumusta ka na? Basta yung mga suki natin nakatutok sa atin. Sa mga kababayan natin dyan sa Taipei, Taiwan, magandang umaga. Baka pauwi kayo ng Pilipinas, wag na magpasalubong na imported na tsokolate, ha? Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po yung brand ng mga magsasaka, ng mga magdiniyog dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans, pinapasos para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants. Check nyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate 100% gawang ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga San Pedro, Laguna. 2 NPA napatay sa panibagong sagupaan ng militar sa bayan ng Manapas, Northern Samar. Meron ding nakuhang mga armas. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag ni mo, Jane. Napatay ang 2 rebelde sa panibagong sagupaan ng militar at New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Naganap ang sagupaan sa Barangay San Jose, Mapanas. Ayon sa report ng 8th Infantry Stormtroopers Division, hindi bababa sa 10 NPAR members ng Communist Terrorist Group sa isang lugar ng Barangay San Jose, Mapanas, Northern Samar ang nakasagupa noong araw ng Martes. 2 NPA ang naiulat na napatay matapos sa ilang minuto na palitan ng putok ng 2 grupo. Sa nasabing sagupaan ay nasapat naman ng tropa ng gobyerno ang 2 high-powered firearms. Naganap ang nasabing enkwentro nang agad na maglunsad ang kasundaluhan ng focused military operation doon sa lugar dahil sa sumbong ng mga residente. Ayon sa nasabing mga residente, ang nasabing mga NPA patuloy pa rin lang nakikita doon sa kanilang barangay at nagsasagawa ng kanilang extortion activities. Iniwan naman ng mga nakasagupa na NPA ang napatay nilang kasamahan doon sa nasabing lugar. Nasabat ng tropa ng militar ang M16 rifles at mga bala, 5 long magazines at mga war materials. Patuloy naman ang pagsasagawa ng hot pursuit operation ng nasabing mga kasundaluhan doon sa lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jane. 48 makalipas ang alas 4, target isa ilalim sa full automation ng Bureau of Customs ang buong proseso ng importation para matukoy ang smuggling at illegal activities. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kabilang sa kanyang prioridad ang pagpapatupad ng makabagong programang magpapabago sa sistema ng ahensya gaya ng nabanggit. Hindi niya sapat ang simpleng computerization dahil ang kinakailangan ay full automation upang hindi na kailangan pa ang human intervention upang maiwasan ang anomalya o corruption. Mula paghahain ng information o importation entries, valuation, pagbabayad hanggang sa paglabas ng mga kargamento, dapat automated na.
Plano rin ng komisyoner na palakasin ang pulisiya sa pre-shipment surveys upang matiyak na lahat ng laman ng shipment ay nasuri. Itinutulak din ni Nepomuceno ang pagbili ng bagong X-ray machine para mapabuti ang monitoring sa mga kargamento na dumadaan sa Bureau of Customs dahil luma na o outmoded ang kanilang kasalukuyang ginagamit. Aprobado na ng Food and Drug Administration ang kauna-unahang bakuna laban sa avian influenza o bird flu sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., magandang development ito para sa proteksyon ng poultry industry at national food security. Makatutulong ang nasabing bakuna laban sa H5N1 bird flu at belogenic Newcastle disease na pawang mabilis kumalat sa mga manok. Yan din sa ibang klase ng ibon at maaari ring maipasa pa sa tao. Itinuturok ang bakuna sa dibdib sa ilalim ng balat ng mga sisiw na may edad 10 araw pataas. Kailangan ng 10 hanggang 14 na araw bago maabot ang full immunity. Alas 4:50, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang abang ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Napagpasok po sa ating katawan, pinagagana nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayong mag-text sa 0931-033-2871. Meron ho tayong mga medical experts na nakastandby dyan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At para ho sa mga suki natin magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 kapsula, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 10 peso Mercury Drug gift certificate. Ayan, ito po ay magsisimula August 1, ngayon taong ito, hanggang July 31. 2026. Batay po ito sa DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4. Itong minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Simula na ngayong araw, August 28, 2025, ang campaign period para sa mga kandidato ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Magtatagal ang kumpanya hanggang October 11, 2 araw bago ang mismong eleksyon. Kabilang sa mga ipinagbabawal ngayon sa loob ng 60 araw ng panahon ng kampanya ang pamamahagi ng donasyon ng mga kandidato, pag-appoint o pag-promote ng mga empleyado, at iba pang mga patakaran sa ilalim ng Commission on Election Resolution number 11149. Ginit ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi hahayaan ang komisyon na mamayagpag ang vote buying. Hindi din sila magdadalawang isip na i-disqualify at kasuhan ng mga kandidatong mapapatunayang bumibili ng boto. Nanatiling kalihim pa rin ang Department of Health si Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang suspension order na inilalabas laban sa kalihim. Sa gitna ito ng mga ulat na tinanggal na umano ang kalihim at ang issue ay may kaugnay naman sa umano'y higit 1 bilyong pisong unliquidated cash transfer ng DOH sa UNICEF. Sa katunayan, ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, dumalo pa nga si Herbosa sa pagdinig ng Kamara kasama ang iba pang mga opisyal ng Department of Health para idepensa ang kanilang budget sa 2026. Ginisa ng mga senador ang Philippine Coast Guard sa pagdinig kaugnay ng mga Chinese national na nakapasok sa kanilang hanay. Naungkat ang issue sa pagdinig ng Senado sa panukalang pag-update ng Anti-Espionage and Foreign Interference Act. Kasunod dito ng pagkakasibak sa umano'y Chinese national na si Auxiliary Rear Admiral Joseph C.
bilang kasapi ng Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron kamakailan. Paliwanag naman ng Philippine Coast Guard, 218 pa nagsimulang magpamiyembro ang ilang foreign national sa auxiliary group ng Coast Guard dahil hindi pa ganoon kahigpit. Dati na rin umano silang walang nakikitang banta sa pagpapamiyembro ng mga dayuhan sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero ngayon mas hinihigpitan nila ang vetting process para sa mga gustong maging miyembro. Maganda umaga, Pilipinas! 55 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, 5 wanted person naman arestado sa isang araw na manhunt operation sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial OP sa pamumuno ni Colonel Marte Salvadora, Provincial Director, ang 5 individual na matagal nang pinaghahanap ng batas sa isinagawang pinaigting na manhunt operation sa isang araw sa iba't ibang bayan ng Bataan kahapon, Agosto 27, 2025. Sa ulat na natanggap ni Colonel Salvadora, 2 wanted person ang bumagsak sa kamay ng mga tracker team ng Pilar Municipal Police Station sa Barangay Alauli, Pilar matapos mahuli sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa Barangay Nagwaling, Pilar, isa pang suspect ang naaresto dahil din sa parehong kaso. Samantala, sa Barangay New San Jose, Dinalupihan, isa pang kriminal ang nalambat ng Dinalupihan Municipal Police Station dahil na rin sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hindi rin nakaligtas ang isa pang wanted person matapos maaresto ng Balanga City Police Station sa Capitol Compound, Barangay Tinejero, Balanga City dahil sa paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Bibiyahe ang Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia at New York sa susunod na buwan. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakatakdang umalis ang Pangulo sa September 7 hanggang 9 para sa kanyang state visit sa Cambodia. Habang dadalo rin siya sa 80th United Nations General Assembly sa Estados Unidos sa huling bahagi ng Setyembre. Ito ang pangalawang beses na pagbisita ng Pangulong BBM sa Cambodia. Pang-anim na biyahe naman patungong Amerika mula nang maupo sa Malacanang noong 2022. Aabot naman sa 8 na ang nasasawi dulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Vietnam at Thailand dahil naman sa tropical storm Kajiki. Sa Vietnam, 7 individual ang namatay, 1 nawawala at 34 ang nasugatan. Matinding pag-ulan din ang naranasan naman ng Thailand mula noong Martes ng gabi hanggang Miyerkules na nagdulot ang pagbaha sa ilang lalawigan kung saan 1 naitalang namatay, 7 ang nawawala kabilang ang 1 walang taong gulang na bata at mahigit sa 6 na rang individual ang naapektuhan. Higit 1 milyong pisong o higit 1 milyong sako pala ng bigas isusubasta ng gobyerno ngayong linggo. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Maglalabas ng 100,000 metriko tonelada o 1.2 milyong sako ng bigas ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng auction ngayong linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng pagsubasta na paluwagin ang mga bodega para makapag-imbak ng karagdagang supply. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na patatagin pa ang food security sa Pilipinas. Inaasahang aabot sa 25 pesos hanggang 28 pesos kada kilo ang floor price ng isusubastang bigas depende sa edad nito. Sabi pa ni Castro, maaari ding i-release ang 100,000 metric tons na bigas para palawakin ang benteng bigas. Meron ng program ng administrasyon na makatutulong sa pagbabantay sa presyo ng bigas sa merkado. Mahigpit niya ang ginagawang monitoring ng DA sa presyo ng bigas laban sa mga posibleng magsamantala dito. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pinuri naman ni Agriculture Secretary o pinuri ng Department of Agriculture ang Food and Drug Administration sa pag-aproba ng commercial use ng kauna-unahang bakuna ng Pilipinas laban sa avian influenza, isang sakit na matinding nakapipinsala sa poultry industry. Itinuturing din na malaking banta sa kalusugan ng publiko at ito isang malaking bagay na magpapalakas sa sektor naglalayong makamit ang seguridad sa pagkain.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang pag-apruba ng FDA sa Bolvac Best AI Plus ND merong malakas na magiging daan para magkaroon ng malakas na pandepensa ang poultry sector laban sa virus na banta hindi lamang sa food security kundi maging sa kalusugan ng tao. Nagpasalamat din ang kalihim kina Health Secretary Ted Herbosa at FDA Director General Paulo Teston at mga personal ng FDA sa kanilang dedikasyon at kakayahang isulong at mantagal nang hinihintay na pag-aproba ng naturang bakuna. Pinakpa ni Laurel na ang DA, DOH at FDA ay palaging mahigpit na nagtutulungan upang masigurong tanging ligtas at epektibong bakuna lamang sa hayop ang makararating sa merkado. Sa ilalim ng liderato ni Director General Teston, tiwala ang kalihim na mas marami pang inisyatiba ang magagawang bakuna at mga gamot para sa mga hayop na lalong magpapalakas sa ating livestock sector at makapag-aambag sa ating food security. Ang bakuna hindi lamang magbibigay ng depensa laban sa highly pathogenic avian influenza subtype H5N1, kundi pinasigla rin ito ang immune system ng mga ibon bilang depensa laban sa belogenic Newcastle na sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Bilis ng araw ha. Huwebes na ho tayo ngayon, August 28, 2025. Si Grace Castañeda ng Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Grace. Good morning. Yes, good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Huling namataan yung low pressure area na minomonitor natin sa layong 435 kilometers west ng Sangley Point, Cavite. Mataas po yung chance nito na maging bagyo within 24 hours and posible din po itong lumabas ng ating area of responsibility ngayong araw or bukas. But sa kasalukuyan po, yung trough or extension nito magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Samantala, yung habagat din po patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan posible pa rin po yung katamtaman at kuminsan ay mga malalakas na pag-ulan sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, maging sa Caraga at Quezon. So patuloy pa rin pong pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ma'am Grace, may nakataas na gale warning? Sa kasalukuyan po, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po dito sa may western sections ng Southern Luzon at Visayas. Magiging maalon pa rin po yung lagay ng karagatan po natin. Mga anong oras ang inaasahan nating pagiging maalon? Maghapon? Most likely po, mas maalon po sa hapon, but throughout the day po is katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng karagatan natin dahil po sa habagat po ito. May mga cloud cluster na nakikita natin papasok ng power line. Sa ngayon po, no, ito ay mga monitoring lang man po tayo dito sa mga kaulapan na ito, but for now, wala pa po tayo nakikita na circulation. Okay. Pag lumakas tong LPA, ano magiging pangalan niya? Kapag po naging bagyo po ito, Jacinto po yung... Siya si Jacinto. Kapag nasa loob pa po ito ng PAR, kapag naging bagyo. Okay. Ano bang speed niya ngayon? Sa ngayon po, LPA pa lamang po siya, but yung movement niya po is patimog po siya, tapos sa bilis na 10 knots po, or
20 kilometers per hour. Mabagal pa rin, ano ha? Medyo mabilis po yung pagkilos. Mabilis yun? Yes. Okay, sige. Thank you, Ma'am Grace. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Magandang umaga din po. Mag-iyan po tayong lahat. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family Rami Compound Improved Alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inilunsad ng Pangasinan ang 10-year river restoration and flood control project sa lalawigan. Sa tulong ito ng private partnership kung saan isa sa ilalim sa dredging at desilting ang mga paunahing ilog ng Pangasinan. Bahagi ito ng itatatag na Flood Management Department na mga ngasiwa sa pangmatagalang proyekto. Magsisimula ang proyekto sa Limahong Channel sa Lingayen at Nayong River sa Rasul. Pagtitiyak naman ni Governor Ramon Guico III, magiging mahigpit ang pagbabantay nila sa proyekto upang maiwasan ang labis na paghuhukay o overdredging. Kabilang din sa proyekto ang inland dredging, pamamahala sa solid waste, pagtatanim ng mga puno sa mga pampang ng ilog. Sana isama dyan yung kawayan, ano ha? At suporta sa cleanup drive ng lokal na pamahalaan. Actually, yun ho talagang kinakailangan solusyon natin eh. I-dredge ho natin yung mga ilog ho natin. Siniguro naman ni Pangasinan Governor Ramon Monman Guico III na walang ghost project sa mga flood control program ng lalawigan. Sa gito ng anomalya sa iba't ibang flood control projects ng gobyerno sa ibang panig ng kapuluan. Pagbibida ng gobernador, maayos ang implementasyon ng mga proyekto kontra baha sa Pangasinan at lahat ay aktual na ipatutupad sa ilalim ng pamamahala ng Department of Public Works and Highways. Itinawid naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste ang dating kongresista na si Eric Buhain sa tangkang panunuhol sa kanya kaugnay ng investigasyon sa anomalya ng flood control project sa lalawigan. Ibinunyag na Lebiste na sangkot si Buhain sa anomalya base na rin anya sa impormasyon na kanyang nakuha mula sa DPWH District Engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Ayon sa mambabatas, may kickback umano na umabot ng 20% na hinihingi noong nakaraang administrasyon at karamihan sa mga proyekto ay napupuntaan niya sa mga paboritong kontratista. Si Buhain na niya ang pumipili ng kontraktor na pagbibigyan ng proyekto. Kabilang sa mga maanumalyang proyekto ay ang Binambang Riverbank Protection Project sa Balayan, Batangas na ayon kay Lebiste nang inspeksyonin na batid na nasa 4-meter sheet pile lamang ang ginamit sa halip na itinakdang 15 meters. Maganda umaga, Pilipinas! Ahensya ng pamahalaan na nag-accredit ng mga kontraktor sangkot din sa katiwalian hinggil sa flood control project ay naman kay Senator Panfilo Lacson. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Patuloy na nadadagdagan ng mga ahensya ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian hinggil sa mga flood control project. Ito ang isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson sa pagtatanong sa kanya ni Senate Minority Leader Tito Soto III hinggil sa kanyang privilege speech noong nakaraang linggo. Ayon kay Lacson, nakarating na sa kanyang opisina ang impormasyon ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI ay sangkot din sa katiwalian. Ito ay sa pamagitan ng accreditation for sale sa mga kontraktor na gustong pumasok sa mga flood control project. Sabi ng senador, ang kanilang modus ay ang mga taga-PCAB na mismo ang mag-aasikaso sa lahat ng mga papeles ng construction company para ma-accredit kapalit ng halagang pinakamababa ang 2 milyong piso. Ito ang dahilan kung kaya't questionable na may mga construction company na kahit mababa lang ang accreditation ay nakakakuha ng bilyones na flood control project. Narito si Senador Ping Lacson. Itong PCAB nagre-resort na sa accreditation for sale.
No? May mga ganyang reports, and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PICAB, na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements, for a fee of, I think, 2 million pesos for a start. So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. And ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Kahapon pinag-usapan ho natin yung Quality Assurance Unit. Ano ha? Sino bang head kasi nitong Quality Assurance Unit ho ng DPWH? Yan po in charge din daw ng technical services ng DPWH. Nung mga panahong nangyayari po, itong mga hokus-pokus ngayon, ang tech service ay nasa pamamahala ni Undersecretary Ador Canlas. Ano ba talaga ang role ni USEC sa lahat ng mga ito, no ha? Kasi gaya nito, yung notorious na engineering district daw ho pala sa Bulacan, sinasabing isa doon sa mga sangkot humingi rin ng tulong kay USEC. Yung Quality Assurance Unit, quarterly, nagsasagawa ho yan ng inspeksyon dapat doon ho sa mga proyekto. Diba? Kaso sabi ko nga sa inyo, tutukoy halimbawa ng 20 projects. Tapos, bawat yan, tatarahan ng tig 200,000 pesos. Ng mga inspektor. 200 times 20 times 600, 600 district engineering units, diba? Kwentahin nyo kung gaano kalaki yung pero. Sa inspektor pa lang yan, ha? Ganun ho katindi. Kaya dito ho sa mga nangyayaring ito, unang dapat ipatawag ng Senado yung mga miyembro po ng Quality Assurance Unit ng DPWH. Silang dapat na sumagot dyan Maganda umaga, Pilipinas! Chinese national na aresto matapos pagbantaan ng buhay ang isang waitress sa Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Arestado ng mga tao ng Manila Police District at Chinese National matapos itong takutin at bantaang papatay ng isang receptionist sa Maynila. Nakilala ng mga police district ang naarestong si Tiong Ni, residente ng Sunrise Place, MH Del Pilar sa Malate. Nangyari ang insidente sa loob ng isang hotel and casino Filipino sa Mabini, kanto ng Pedro Hill Street. Sa investigasyon ng mga otoridad, pinilit umanang isinama ng suspect ang waitress na si Elias Barisa, kung saan na-corner siya ito ng tutukan ng patalim at pinagbantaang papatayin. Nagawa ng biktima na makataka sa suspect at agad na tumawag ng mga pulis, pero natagalan pa ang pag-aresto dahil sa plano pa ng Chinese National na magpakamatay, subalit napigilan ito ng mga otoridad at nakumpiska sa kanya ang hawak na patalim. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, hindi naman niya nasa ilalim ng drugs. Hindi naman naka-drugs, ha? Yun ang alamin ng mga otoridad. Oo, kasi, di ba, parang wala sa saktong pag-iisip, ano? Mag-suicide pa. Di ba? Anyway, sige. Pa-follow up natin yan. Thank you, Boy. Maraming salamat, ha? Si Boy Gonzales, RH29. Maganda umaga, Pilipinas! At muli sa ating pong mga kababayang pabalik ng Pilipinas, yung mga nanggaling ng Hong Kong, bumisita sa Hong Kong, sa kanilang mga mahal sa buhay ng mga OFW. Pagbalik nyo ng Pilipinas, huwag nang imported na tsokolate, supportahan natin ang produktong Pinoy. Halimbawa nitong Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng mga magsasaka ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na pwede natin pagpilian. Ang mga raw material din yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka.
check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ang tangerine chocolate dahil ito'y 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ng oras sa buong Kapuluan, mamalengke muna tayo. Nasa Port Avenue Market na ngayon ang Caloocan, si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Edwin. May buntag, Kuya Angel. May kabayo akong nakita rito. Once a week lang pala ito. Kaya, karne ng kabayo. Yung mahilig sa tapa. Oo. Tapang kabayo. Pero meron ako nakita nito. Dito sa Concepcion, Malabon, yan talaga yung babagsakan. Pero sabi, nag-pesto sila rito dahil yung mga suki nila bandang Caloocan ay hindi na pumupunta rin. Kaya naabangan nila yung araw ng sa Webes. Kaya, kung ano yung presyo doon sa Concepcion, Malabon, dito ay 450 rin, gaya noon sa Malabon. Kaya medyo dumadami yung kanilang customer. Kahit yung kambing at halos magkapresyo lang nito ko Angel, halos 50 pesos lang pagkakaiba. Pero mas ginugusto nila itong kabayo. Ang kambing dito ay 500 pesos bawat kilo. Bahagyaring tumaas ng 10 ang presyo ng barok. Kahapon dito sa katabing Palengke-Labang, nasa 210. Pero dito yung presyo ng manok ngayon ay 220 pesos yung bawat kilo. Ang baboy naman, ito yung hindi naman nagbago dahil nasa 360 pesos pa rin. Ang pork chop, 360, ginilid 360. Ang pataulihan at unahan, parehas na 330 pesos. Yung liempo, yun ang bumaba ng 20 pesos isang linggo na, nasa 380 bawat kilo. Ang presyo ng isda, Kuya Angel, ang mataas pa rin, nasa 200 o 300. Pero mababa na kunti ng 20 kumpara kahapon dahil 320 pesos kahapon ang bangus na dagupan. Ang galunggong may 280 pesos na, habang itong yellow bean ay bumaba ng 180 hanggang 220. So 30 yung binaba ngayong araw. Habang ang pusit kalawang nasa 230 kumpara 270 nitong mga nakarang araw. Ang calamares 280 bawat kilo. Mura na itong tilapiyang Batangas, nasa 120. Yung malalaki naman ay nasa 160. Ang bisugo, 280. Habang lapu-lapu naman ay 300. Ang salay-salay, 240 pesos. Ang presyo ng gulay naman, ang palaya, merong 80. Yung medyo maliliit, pero karamihan dito ay mga bagong harvest. May pumapalo ng 100 pesos. Ganun din yung ampalaya bilog, 100 to 120 pesos bawat kilo. Pero magtataka ka sa presyo ng kalabasa na natiling 70 pesos ang bawat kilo nito. Sa kamatis, 60 hanggang 80 at umabot ba ito ng 100 yung imported. Yung labanos naman, 180 yung bawat kilo. Ang luya, 180 at ang sibuyas naman ay 160 pesos, habang 160 rin ang presyo ng bawang. Medyo bumaba na itong sayote hanggang 50 pesos plus dating 60. Habang repolyo naman ay 180 bawat kilo. Yung pechay bagyo, nasa 150 na, bumaba na 10 piso ngayong araw. Ang Tagalog ay 90 hanggang 100 pesos. Ang siling labuyo, Kuya Angel, mula sa dating 600, alas isang linggong tumaas, meron ng 520 yung bawat kilo nito. Ganon din ang panigang, merong 480. Ang makopa, 300 pesos pa rin. Sa presyo ng broccoli, nasa 280 bawat kilo. Habang itong bell pepper, itong medyo may kataasan pa rin, nasa 360. Sa presyo ng bigas naman, merong 32 pesos yung pinakamura. Ito na yung segunda doon sa presyo ng NFA. Pero mas pinipili pa rin nila itong 48 pesos na hindi naman ganong kaputihan, pero malambot
sa higin. Ang kasunod dito, 58 at pinakamahal 70 pesos. Yung dinurado 80 pesos. Yung malakit naman, merong 80, dalawang klase ito. Yung pinakaputi ay 100 pesos bawat kilo. Yan po yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa 4th Avenue sa Caloocan. RS23, Edwin Duque nagulat sa Nisari. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Oy, baka kayo magpapadala ng mga parcel sa Amerika, ha? Aabot na sa 25 bansa ang nagdesisyon na pansamantalang ihinto ang pagpapadala ng mga package papuntang Estados Unidos dahil sa pangamba sa implikasyon ng mataas na taripa. Ayon sa UN, Universal Postal Union o UPU, nasabihan na ang kanilang 25 miyembro kaugnay ng suspendidang postal services sa US. Kabilang po dito ay ang France, United Kingdom, Germany, Italy, India, Australia at Japan. Hindi man pala kasama pa. Mananatili ang suspensyon hanggang malinaw kung paano ipatutupad ng Amerika ang inanunsyo kamakailan na aalisin simula sa August 29, 2025 ang tax exemption para sa maliliit na mga package na mas mababa sa $800 ang halaga. Maganda umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nananakit na ba yung mga kasukasuan? Nagkakaringkel? Sumihina ba ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda, ha? Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen na para sa skin at joints, yung HMB pampalakas ng muscle, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya bawiin ang galaw kahit nagkakaedad na. Siyempre, pati siglat ang ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 na umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, lalong-lalo na dyan sa may Amulong, Cagayan. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Mindanao. Sa ating mga suking mga magsasaka, magandang umaga. Tulad ho ng ipinangako namin sa inyo nung nakaraang makausap natin yung isang kaibigan natin sa Land Bank. Itutuloy ho natin yung ating mga talakayan tungkol ho sa kanilang mga proyekto. Muli makakasama natin ang Land Bank First Vice President at Head ng Agriculture and Sustainable Development Group, si Vice President Eden Hapitana. Sir Eden, may buntag and thank you again for joining us. May buntag, Sir Angel, at sa ating mga tagapakinig sa inyong istasyon at sa nanonood po sa inyong mga social media accounts. Maraming salamat po sa pag-ibita po sa Land Bank. Ubay-ubay, nangutana sa ito pag human na itong istorya. Kabalumang ko ka sa itong mga higala. Alam nyo naman yung mga kaibigan natin pag dating sa utangan, ha? Basta, marunong kayong magbayad. Kumusta nga palang collection efficiency natin sa Land Bank dito sa mga nangungutang natin na mga kliyente? So far po, okay naman po ang overall collection rate ng Land Bank. Maganda naman po ang performance. Kaya nga po patuloy po ang pagbibigay ng pautang natin sa ating mga targeted clients po ng bangko. Lalong-lalo na po dito sa ating mga small farmers and fishers at mga agrarian reform beneficiaries. Kasi maluwag naman tayo, di ba? Lalong-lalo na halimbawa dinamaan sila ng distress o kaya tinamaan sila ng bagyo, meron namang mga windows kung paano din sila makaka-recover. Tsaka, di ba, napaka-importante na miyembro ho kayo ng Philippine Crop Insurance Corporation. Kasi hindi lang naman halaman na lang ang sinasama doon, Sir Eden, di ba? Pati livestock kasama na. Yes po, kasama po livestock po sa at saka yung mga mangingisda din po kasama po, pwede po din sila magpasiguro doon sa PCIC. Ayan, oo. At saka doon sa ASEN, pag nagmiyembro ho kayo doon, nag-avail ho kayo, matik na, di ba? Yun yung kinasabi nyo noon, automatic ang kanilang ang insurance coverage.
Opo, doon po sa ating mga small farmers and fishers and agrarian reform beneficiaries, pag nangutang po sila doon sa ating AgriSensol Plus Lending Program, kasama na po yung provided nakalista po sila sa ating RSBSA, may libre pong insurance coverage po yun. Okay, dito muna tayo sa Ascend para mas maintindihan nila. Meron daw kayong ibinibigay na capacity building at saka training component. Para saan yun? Yung actually po doon sa AgriSenso Plus Lending Program, may kaakibat po itong capacity at saka training programs. Tinatawag po natin itong Ascend. Ito po ay para masigurado na yung ang kakayanan ng ating mga farmers and fishers ay mapalago at masigurado po na ma-improve yung kanilang productivity para din po masigurado na in return mababayaran po yung kanilang mga kinuha na utang sa land bank. Sa makatuwid po, kung ikaw po ay borrower ng under AgriSenso Lending Plus Lending Program, automatic po kayo makakabenepisyo dito sa Ascend. Okay. So built-in po yun. Oo. Anong training yun, Sir Eden? Actually po, yung sa Ascend, meron po tayong 6 sub-components doon sa Ascend program. Una po, nagbibigay tayo ng digital financial literacy para po maturuan natin yung ating mga beneficiaries na yung ma-maximize yung technology para po mas maayos po nilang ma-manage ang kanilang pera. Number 2 po, magkakaroon po ito ng stakeholders mapping para po ating ma-assess kung ano ba talaga ang kailangan ng ating mga borrowers. Sa makatuwid, dinidetermine natin yung kung ano yung mga trainings na kailangan para po din pangatlo, as a result of that stakeholders mapping, magkakaroon po tayo ng module development para po tailored fit po yung ating ibibigay na mga trainings ng ating mga sa ating mga beneficiaries. At tuloy-tuloy po ito. Kakibat nito ay meron pong ding upscaling. So, kung kailangan pa nila na ma-improve further yung kanilang skills, meron pa itong further trainings para po to further enhance yung kanilang mga kakayanan. At panglima po, dito sa Ascend, meron itong market linkage component. So dito po tinutulungan ng Land Bank para po yung ating mga beneficiaries, yung ating mga farmers, magkakaroon po ng stable market ng kanilang produkto at serbisyo. At panghuli, meron din po itong monitoring and evaluation component. Dito, layunin nito ay para masubaybayan natin kung paano nag-improve o lumago yung kanilang hanap buhay. Okay. Napaka-importante ng market link. Po-produce ka nga na ng po-produce. Naalala ko tuloy isang kaibigan ko. Nagtanim siya ng papaya. Talagang massive. Inaral niya kung paano magtanim ng papaya. Nag-avail ng mga loan. Wala pang Ascend doon dati. Wala pang ganitong programa sa Land Bank. So nangutang siya kung saan-saan. Nagpa 5-6 pa yata para lang magtanim ng papaya. Tapos inaral niya ano magandang klase ng papaya na pwedeng itanim doon sa lugar. Ano yung tamang variety, tamang soil condition, tamang fertilizer. Ang ganda ng kanyang taniman ng papaya nung nag-harvest na siya. Ang problema niya, saan niya ibibenta? Yun. And actually, yun yung parang common po na problem ng ating mga farmers. No? Kaya nga po, sinama namin to as part of the component ng suporta para doon sa mga farmers kasi yun po ang nadadanas po ng ating mga farmers. Lalong-lalo na po pag peak yung harvest, yung sabay-sabay sila nag-harvest. Kasi tendency, law of supply and demand, pag madaming supply, bumababa yung presyo. Kaya tinahanapan natin sila ng stable na market para po doon nila ibebenta yung kanilang mga ani at saka. Sir Eden, nabanggit ko na rin yung papaya, di ba? Ang akala kasi ng iba, bunga lang ng papaya ang pwedeng pakinabangan. Sa ibang, may mga proseso din pala. Hinaharvest yung papain, yung dagta. Yes. Oo. Yes. May market na ho ba tayo nun? May industry ba tayo ng ganun dito sa Pilipinas, Sir Eden? Actually, may nakakausap tayo ng mga nagtatanim po ng papaya. Dito sa Pilipinas, hindi pa siya ganun ka-develop yung market. But there's an export opportunity. Yun nga lang po, kailangan na para tayo makapag-export, medyo malaki kasi yung kailangan ng consolidator o processor para po ma-address yung volume requirement.
Pero totoo po 'yun. Maganda po yung papain po is maganda po siyang magiging export component. Oo, sana nga po baka sa mga susunod na pagkakataon baka meron ho tayong makausap din Sir Eden baka meron tayong processor na gustong maging consolidator, matulungan natin. Unang-una ho, ang ganda ho ng papaya kasi continuous, 'di ba? Hindi siya permanent crop, cash crop siya pero tuloy-tuloy. Pero ito ho napakaganda, ang taas pala ng presyo ng papain. Yung dagta ng papaya na hinaharvest. So, ang kailangan na lang natin malaman, ano yung tamang variety, tapos ano yung proseso ng pag-harvest, at tamang sinasabi kanina ni Sir Eden, yung market linkage. Saan natin siya ibibenta? Nasaan yung mga consolidator na yon? Kasi, pero teka muna, pagkatapos ba yan, Sir Eden, tinanggalan ng papain, pwede mo pa rin kainin yung papaya? Pagka mahinog na? Pwede siguro, di ba? Sir, kasi sir, yung papaya kasi madami siyang component. Kagaya din ng nyug, pwede mo siyang i-process. Right now kasi ang maliban po doon sa ating kinakain natin sa mesa, hinahain natin sa mesa as part of the dessert. Yung papaya kasi pinoprocess natin, 'di ba yung fruit cocktail po? Okay. Okay, fruit cocktail. Yung sa fruit cocktail po, kasama po yung papaya doon. At saka sabon, di ba? Yung sabon, mayroong... yung papain, yung kasi yung ginagamit po yun yung ine-extract na hinahalo yata sa sabon. Para po pang pakinis. Kasi di ba parang may antiseptic kasi siya, component. Oo. So, at saka whitening yata. Parang ganun yung gamit nun eh. Pero pwede yung isang papaya, madami siyang mapuproduce din na mga produkto maliban dun sa prutas mismo. Sir Eden, tulungan nyo kami hanapin nga natin yung pwedeng link na yun, kasi alam mo ninyo, bagyuhin ang Pilipinas, may mga variety ho ng papaya na pwedeng itanim natin sa pagitan ng nyug, di ba? Pang intercrop. Marami tayong pwedeng pagtaniman yan at pakikinabangan ho ng ating mga kababayan. Teka muna, napalayo na tayo. Training ho ito. Paano daw ho yung mga ARB, yung mga Agrarian Reform Beneficiaries, kasama daw ba sila? Doon sa mga, pwede sila mag-avail ng training? Kasama po sila doon sa ating programa. No? Actually, isa sila sa targeted na eligible borrower, so therefore, they're also eligible under the ASEN. Okay. Halimbawa, ako maglo-loan, pwede ba yung misis o yung anak ko ang mag-undergo ng training para may kapartner ako doon sa pagpatakbo ng negosyo? Yes, sir. Actually, yung itong AgriSenso Plus at saka Ascent program, ito po ay ang ginawa po ng Land Bank this is a holistic approach. Hindi lang po ang makakakuha o makakabenepisyo ng training yung borrower or yung farmer, pati na po yung household. Kaya nga po, 'di ba, sabi ko kanina, mayroon po tayong stakeholders mapping kasi tinitingnan natin kung ano bang pangangailangan ng buong household. So hindi lang yung farmer. Para po ang layunin talaga nito is para po madagdagan yung kita ng ating mga farmer at kanilang member household. Ilan ang pwedeng mag-aral sa isang household? Sir Eden? Ang kasi sir, kung halimbawa yung asawa at saka yung isang anak niya ay interesadong mag-venture or kailangan niya ng upscaling, pwede po basta po nakasama na po sila sa part ng household ng ating AgriSenso Plus lending program beneficiary. Okay. Doon sa mga gustong mag-avail ng AgriSenso Plus program na ito, punta lang sila sa pinakamalapit na tanggapan ng Land Bank. Opo. Pwede po silang sumangguni sa ating 60 lending centers nationwide at 300 plus branches po. Pwede ang ating mga Land Bank representatives po ay willing po na mag-share sa kanila at mag-guide sa kanila at magbigay ng impormasyon patungkol po dito at para matulungan sila kung paano po ma-access yung programa. Gaano karami na na-train natin under this Ascent program? Sa AgriSenso Plus pa lang po, kasi lahat po kasi sila nakapag-undergo na ng digital financial literacy training. So as of June, meron na po tayong mahigit 6,000 farmer beneficiaries na nakapag-undergo na po, which is under the AgriSenso Plus lending program na kaakibat nito ang ASEN. So nasa mahigit 6,000 na po. Ilang taon daw pwedeng sumali?
Ang qualified po dito, sir, is ang edad po from 18 years old to 65 years old. Okay, 18. Basta 18 years old din above, ano ha? Kasi siyempre, Yes, pag yung mga bata, hindi natin ini-encourage na ano, dahil dapat nag-aaral ho sila, no ha? Although ito pag-aaral din, skilling, upskilling, ano, pagdadagdag ng kanilang kakayahan. Sir, ang daming programa ng Land Bank. Anong kaibahan nitong Ascend doon sa iba pang mga programs? Itong Ascend talaga, sabi ko na nga kanina po, this is a holistic approach. Yung iba kasi, specific lang yung binibigay, no? Targeted lang kung sino yung borrower, siya lang din yung makakakuha ng capacity building trainings. Dito po, as I've said, this is a holistic approach. Tinitingnan natin yung kabuuan, buong household. Kasi nga po, ang target talaga ng Land Bank, hindi lang yung farmer per se ang kikita, kundi katuwang nila yung member ng household na mabigyan din ng chance na magkaroon ng livelihood or other source of income para po masigurado natin na maiangat yung kanilang kabuhayan at in return, mababayaran po yung utang. Teka naman, so, kaya talagang, at saka tailored fit ito doon. As I've said, yung mga modules na i-develop ng Land Bank, tailored fit ito doon sa ating pangangailangan ng ating mga beneficiaries. Kaya po, this is parang sabi namin, a flagship program ng Land Bank. Okay. Pero hindi ito classroom lang, ha? May hands-on talaga ito, Sir Eden, ha? Yes, sir. Actually, ang pamamaraan po nito is a combination of course, classroom kasi kailangan mong mag-lecture. Okay. Magkakaroon din po to ng workshop. Experiential learning, importante, lalo-lalo na pag medyo tumatanda na tayo. So, kailangan natin talaga actual. So, magkakaroon po ito ng hands-on activities at practical application. So, saka may mga virtual trainings at saka magkakaroon ito ng coaching, counseling, and business advisory support. So talagang kung ano yung pangangailangan, yun doon natin sila susuportahan. So kung kailangan nila ng hands-on training, magkakaroon ng hands-on trainings po at practical application. Sir Eden, for sure, bukod sa TESDA, may mga kapartner kayong mga eskwelahan. Ano ito? Pwede bang per module makakakuha sila ng certification, and that certification eventually pwede silang graduate into, para bang may credit? They will earn unit credit sa isang eskwelahan, sa isang institusyon, and eventually they become technician, certified technician. May ganung program to? Yes, sir. Kasi yung Ascend po kasi hindi lang to sila exclusively Land Bank. We also collaborate with Department of Agriculture, kasama yung ATI doon, Department of Agrarian Reform. We're also in talks with CDA. We're also in talks with ATI and TESDA. So kung mga BOCTEC ito at yung training ay ikakandak po ng, for example, ng TESDA. So, di ba po sa TESDA may mga NC2 accreditation. So, kung kailangan at saka doon sila makapag-undergo ng training at magkakaroon ng certification, they will benefit that certification. Magaling, ha. Sana nga po dumating yung point, di ba? Para hindi na sila sabi na, magiging magsasaka. Hindi, magiging trainer ka pagdating ng panahon. Ano, ha? Ay, susme. Ang dami pang gustong magtanong, kaya lang, kinakapos tayo ng oras. Sabi ni Ara dito, commercial ka na. Ano, ha? Actually, dito, sir, may nagtatanong nga po din sa Facebook account ko. Dami na akong katsyap. Ito. Dito kayo tumawag. 02 area code 8405-700. Diyan ho kayo tumawag. Ulitin natin, ito po yung customer service hotline po ng Land Bank. Area code 02-8405-700. O kung hindi, makipag-chat na kayo kay Mr. Eden Apitana para masagot ng diretso yung inyong mga tanong. Lalong-lalo na yung mga nagtatanong tungkol po sa modular program and certification. Ano, ha? Sir Eden, again, mag-schedule panibago, ha, para matubag na itong iba pang mga pangutana, ha? In the meantime, thank you for joining us this morning. Thank you. Dagang salamat. Thank you po. Thank you din po sa lahat sa pag-imbita sa amin at saka sa lahat ng tagapakinig po ninyo. Ayan. Maraming salamat. Salamat po. Sige noong Eden Habitana. Sabi ko nga ho sa inyo, maraming pagkakataon para matulungan natin ang ating sarili. Diba? Hindi masyado tayong aasa sa dole out.
panahon na para matuto ho tayo ng iba pang mga skills. Hindi dahil sa tayo magsasaka lang. Sir Eden, munti ko makalimutan ha. Yung promise natin ha, pag-uusapan din natin ang kawayan. Magandang umaga, Pilipinas! 49, makalipas sa 5 ng umaga. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po mag-isas na umaga. Magandang umaga sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Si Boss Manny, si Sir R, si Sir June, Tita Linda, Tita Cors, and Tita Lloyd. Good morning ho sa inyo dyan, ha? Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga. Si Justice Energito, kaagad din gumising, ha? Dyan sa Sandigan Bayan, ha? Oy, congratulations nga pala kay Deputy Ombudsman Vargas, ha? Siya po ngayong OIC ng Ombudsman. OIC Ombudsman, ha? Magandang umaga din kay Justice Max De Leon. Kador Plato, good morning. Land and Air Military Assets ng AFP at Australia nagsagawa ng live fire exercise Alon. Nagpaputok sila kanyon. Detalye ng balita mula kay Jel Paro sa RH52 Jel. Kuya Angel, nagsagawa nga ng live fire drill sa mga sundalong Pilipino at Australiano sa Fort Magsaysay sa Malaysia bilang bahagi ng exercise Alon 5. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad, tampok ditong integration ng land capabilities na magkaaliado sa isang dynamic battlefield scenario. Dito ginamit at pinaputok ang ilang AFP assets gaya ng Atmos 155 self-propelled howitzers, 105mm howitzers, T-129 attack helicopter gunships at iba pang sakyang pangipapawid sa bahagi ng Australia. Kanilang ipinamala sa system na 155mm M77 howitzers,
81mm mortar, heavy machine pang firepower. Sa iwalay na pahayag, sinabi ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura na tulad sa section ng major services para sa comprehensive archipelagic defense concept. Sinaksiyam din ang ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete at kanilang counterpart mula sa Australia. Ito sa Airport Rosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And yan, merong may ano tawag dito, may shell talaga, hindi shell, ano tawag natin doon? Yung dulo. Hindi ito hindi ito empty ha. Hindi ito blank. Hindi blank cartridge ha. Talagang talagang nag-fire sila ng kanilang mga assets dito sa may bahagi ng Port Magsaysay. Ang disenyo ngayon na exercise alon ay malibang doon sa maritime drills ay pinagsama yung land at activities ng Australia at AFP para i-testing doon sa isang real battlefield scenario, Kuya Angel. Tapos siyempre may mga forward observer din na tinitingnan kung saan tumatama yung bala ng kanyon. Meron. At ano naman yan, secured naman yan, Kuya Angel, maging sa mga tawan ng media. Bakit? Kasama ka sa forward observer? Papunta dapat tayo niya kahapon, kaya lang nagkaroon ng error yung nasasakyan dapat natin na Australian aircraft. Kaya nag-stay tayo doon sa iba pang location mula dyan sa may pinagsagawa ng live park, Angel. Okay, maraming salamat, Ejel. Alam mo ninyo, yung mga artillery kasi natin, NATO standard yan. So, kumukuha lang tayo ng armaments natin, ng ating mga artillery, yung mga big guns natin, nanggagaling sa mga NATO member countries katulad ng Australia. Nung mga nagdaang panahon, kaya dispalinghado yung nung gera sa sa Mindanao, panahon ni ERAP. NATO standard yung kanyon, pero yung bala binibili galing Pakistan. Kaya nadidisgrasya yung forward observer. Pilipinas pinalakas ang Nuclear Energy Cooperation. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinalakas pa ng Pilipinas ang Nuclear Energy Cooperation nito sa Civil Nuclear Industry Roundtable kasama ang mga bansang kasapi ng Asia-Pacific Region. Inorganisa ng US Embassy sa Seoul, pinangunahan ni na Energy Yusek Rowena Cristina Guevara at Ronald John Quilla ang delegasyon ng Pilipinas. Idinao sa roundtable kasabay ng APEC Energy Ministerial Meeting at ng Busan Energy Super Week sa Busan sa Korea na layon daw na higit pang palalimin ng kooperasyon sa larangan ng civil nuclear energy solution. Ayon sa DOE, diniluhan ito ng mga nangungunang US reactor developers kabilang ang SMR, MMR proponent at malalaking Korean industry partners. Tampok sa mga sesyon ng mga panel discussion at networking kasama mga fuel supplier at export credit agencies. Tinalagay doon ang mga teknolohiyang opsyon, kahandaan ng supply chain at mga framework para sa bankability upang maihatid ang ligtas, maaasahan at scalable power kasama ng aplikasyon para sa mga energy-intensive na infrastruktura tulad ng AI, cloud services at mga data centers. Sabi pa ng kagawaran, suporta ang kanilang partisipasyon doon sa adhikain ng Pilipinas na makamit ang commercial operation ng nuclear energy pagsapit ng 2032. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Samantala, ibinunyag naman ni House Public Accounts Committee Chair, Congressman Terry Ridon, may 2 pang substandard plant control project sa Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Ridon, ang naturang mga proyekto ay may kabuang halagang 180 million pesos sa hawak ng kontratistang Wawaw Builders at ng St. Timothy Construction. Iginiit ni Ridon mismo ang Department of Public Works and Highways ang humiling sa naturang proyekto sa ilalim ng National Expenditure Program. Una nang ibinulgar na mababata sa DPWSD nang nagpanukala ng nadiskubring ghost flood control project sa Baliwag, Bulacan na lubhang ikinagalit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon ho, ibibreak ko sa programa po ninyo yung substandard ng mga pinuntahan po ng Pangulo.
yung in-implement po ng Wawaw tsaka ng St. Timothy. 180 million in total po yun. Yung saan yun? Na nakalabas daw sa Bulacan din ho. Sa Bulacan. Parehong Kalumpit. Po. Yung mga yan, magkaibang barangay lang ho. 180 million po in total yung dalawang proyekto. NEP din. Opo. Kung ang hinahanap po natin na proponent sa mga napuntahan na po ng Pangulo, DPWH po yung nag-propose. Ayun, ha? Kaya nga po, asan yung quality assurance unit, ano ha? Quarterly, naghahanap yun, nag-i-investigate sa mga in-implement na project. Bakit hindi nakita itong mga ghost projects na yan? Kilalang urban planner na si Architect Jun Palafox, lagi umanong bigo na makakuha ng flood control project sa MMDA dahil hindi marunong maglagay. Detalye mo na kay Bal Gonzales sa Rich My Bal. Kaya Angel, naglabas ng pagkadismaya si Filipino architect and urban planner Jun Palafox dahil sa kabiguan nitong makakuha ng anumang proyekto ng MMDA na may kinalaman sana sa pagresolba sa mga pagpaha sa Metro Manila. Ayon kay Palafox, isa itong comprehensive land use plan and zoning ordinance project na may halagang 30 milyong piso na ikinatalo ng kanilang engineering company sa bidding process. Kaya pamani pinagtataka ni Palafox kung bakit natalo sila ng 2 beses sa MMDA Bijan Awards Committee o PAC. Gayong mas mababang kanilang proposed budget na mula 4 na milyon hanggang 8 milyong piso. Mas mataas din ani ang kalidad ng kanilang proposal, subalit lagi silang nabibigo sila makakuha ng proyekto sa MMDA. Kung ano ang dahilan, Kuya Angel, taasang sinabi ni Engineer Palafox na natalo sila sa bidding sa proyektong ito noong September 2024 dahil sa kabiguang magbigay ng lagay para makupo sana ang proyekto. Narito pakinggan natin si Engineer Palafox. Kasi nakaka-frustrate. Pero bakit, sir? Sa tingin nyo? We spend time for technical proposal and financially competitive. Natatalo pa rin kami ng Bids and Awards Committee ng MMDA. Why, sir? Sa tingin nyo? Even public works. We never won a contract with public works. Even if I feel we are more competitive. Pero bakit, sir? Bids and Awards Committee. Sa tingin nyo, bakit, sir? Hindi kami naglalagay. Diretsahan. Ako si Bal Gonzales, DJ Rachel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Susunod ng 2x2 at ng ICS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa Russian author na si Alexander Solzhenitsyn. We know they are lying. They know they are lying. They know we know they are lying. We know they know we know they are lying. But they are still lying. Ay. 1 minuto na makalipas ang 6:00 na umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maganda umaga, Pilipinas!